Kabagis, wag kayong malito sa ating pagkain, no? So, as you can see, grower, pero minix natin sa starter. Kasi kung napanood niyo yung unang video natin, wala na po kasing starter feeds yung Ultra Pack na stacks. So, instead na idiretso ko sila sa hog grower, which is, ang target natin is 30 days talaga mag-starter. So, bumili muna ako ng starter na ibang brand, which is Unifeeds, at hinalo ko na lang sa grower, which is target natin dito matapos to this August 4, and exactly 30 days po sila nag-starter. So, wag po tayong malito. Naging ganito ang nangyari kasi nga wala na pong starter feeds. Ayaw ko naman na i-full ko ng grower na Ultra Pack na masyadong maaga, kaya hinaluan ko pa rin ng starter. At ayoko rin na i-starter ko sila na ito lang na kumbaga walang halong grower, kasi nga hindi ko rin first time kong nakagamit ng Unifeeds at ayokong, 'di ba, ilang days din maubos ito, baka walang epekto sa kanila. So sayang yung mga panahon na yon na ganyan lang yung pagkain natin. So hinaluan ko na lang para at least makumpante naman yung ating pag-iisip. So ayun, ipakita ko sa inyo mga kabagis itong isang sachet ng Vitamin Pro. Bali isang araw din to, kasi i-divide ko to in 3 times. So 3 beses kung i-divide. So isa sa umaga, haluan natin itong konti, tapos sa tanghali and din sa hapon. So i-divide lang natin ang 3 beses. So sa ganito, depende kung ilan yung pinapakain ninyo, pero sa akin 4 sila, and then ito ay mga 2.5 kilos na siya. So sa bawat kain, so mag-mix lang tayo, simple lang. Yan, i-ano lang natin, itansya lang natin na itansya lang natin mga kabagis na 3 beses sila. I-mix lang natin ng mabuti. Yan, papakain natin ito maya maya, mga lunch. Nag-prepare ako. So ang preparation natin right after nilang kumain, mga 7 in the morning. So magbabad na tayo. So 7, 8, 9, 10, 11, 12. So mga at least 5 hours tayo nakababad, no? Tapos yung sa gabi naman, after nilang kumain ng kanilang snacks, which is mga 9, ibabad ko na rin yan agad para kinaumagahan mahaba-haba yung babad natin. So okay pa rin, kinakain naman din nila. Hindi naman nangangamoy kahit matagal yung babad. Kasi may nagtanong kung yung totoong fermented talaga yung matagal na babad is okay ba or hindi ba nangangamoy. Hindi naman, basta malinis lang ang tubig, hindi naman nangangamoy. And then yun, mas maganda kasi mas napansin ko, mas kinakain nila agad-agad kapag mahaba yung pagbabad. Pero kung madalian lang, yung walang 1 hour binabal mo, pinakain agad, inaano lang nila ng kanilang kumbaga hindi nila kinakain agad, hindi niludot-dot muna nila yung kanilang mga bunganga dun sa feeds mga kabagi. So yun lang napansin ko lang sa batch na yan. So kailangan talagang mahaba-haba yung pagbabad natin at para maganda. So yun, ulitin natin itong feeds. Bumili ako ng isa pa para may backup tayo just in case. So ito na yung huli mga kabagis. Ang target natin dito August 4 or 5, ubos na yan konti, pangalahati na lang siya. So ang ginagamit ko lang dito is half dito, half din doon. So mga 1 kilo at saka mahigit 1 kilo, ganun lang. Tapos yan na yung ating resulta. So ipakain ko to maya maya, and then
yung mga nagtatanong regarding din sa ating ginagamit na Ultra Pack, again po, mas gusto ko yung sa Filmico kasi mas almost the same lang ng price ng Ultra Pack, pero mas nakita ko talaga yung resulta ng maganda. However, walang stocks na Filmico sa area ko. So alangan naman na may mga biik na tayo, tapos kahit dahil walang stock, so hindi na tayo magpapakain. So we have to think of an alternative. So ito yung alternative natin sa Filmico, which is Ultra Pack. At okay naman yung resulta, nakita naman natin na maganda. Pero mas maganda pa sana yun kung naka-Filmico sila. So yun lang. At saka always think mga kabagis of an alternative, no, yung mga options natin, hindi yung yun lang talaga, kasi mahirapan tayo sa mahirapan tayo kung wala yun. So we have to wait mga ilang months pa, no, yan pa tayo maka-start. So mahirap yun. Ayan na po sila mga kabagis, oh. Yan, kakakain lang, hindi ko na videohan habang kumakain. And after kumain, paliguan natin. So yung gusto ko lang i-discuss dito, yung pakain natin is we're targeting mga kabagis, no, na 30 days, matapos yung 30 days natin sa starter, then another 30 days na naman sa grower. Tapos ay din maglalaro yan ng 15 days lang, or gawin din natin isang buwan yung finisher nila para exactly 3.5. Kasi yung target ko talaga is 3.5. Mga yung 3 months or 3.5 ang ating target ito, bago natin i-dispose. Kasi kung mag 4 months na, ang problema kasi talaga dyan is talagang unang-una mapamahal ka sa feeds, and then yung kapal ng taba, yun talaga yung pinoproblema natin kapag ganyan na yung edad nila. So yun lang yung update ko dito. And then sa nagtatanong kung ilang kilo na yan mga kabagis, kasi normally kung malapit na yung mag 2 months kasi ito sa atin is August, ngayong August 19 pa. So matagal-tagal pa, no? August 19 pa yan, mag 2 months sa atin. And then ang target natin kapag mag 2 months na yan, ang live weight nila is normally 70 plus, kasi yung carcass is 60 plus din. So yung laman loob kasi tumitimbang yan ng mga 8 to 10 kilos, no? 8, 12 ganyan kapag ganyan yung edad. So yun yung target natin. So mga normally kung mag 3 months and a half to, so hindi imposible yung 90 kilos to 100 kilos na live weight mga kabagis. So yun yung ating target, no? So kitang-kita naman, hindi naman tayo lugi, kasi nga nakita natin yung resulta, no? Malaki na talaga, at saka maskulados yung ating mga alaga. So may gusto lang akong ipakita sa inyo, yung kagat ng langaw na sinasabi ko sa inyo, na malaking langaw na or bangaw na magkukos ng bilog-bilog na sugat. Ito papasok ako doon. O ito na lang, ito siya sa kanyang tiyan. Dik. Yun. Pakita ko lang kabagis, kasi may nagtatanong. Ito yung mga kagat ng lamok, ganyan. Hindi yan ma-question, kagat talaga ng lamok yung mga maliliit. Pero ito, kapag ganito na yung forma ng kagat or laki ng sugat or kagat, ito kabagis, ganyan. Yan, nakita ninyo? Kapag ganyan na, ganyan na kalaki, yan, kagat na yan ng kagat na yan ng kagat na to ng bangaw. At kung dadami yan na yung teka muna, lalabas muna ako. So yun yung sinabi ko, kagat ng malaking langaw, yung bangaw na magsugat-sugat. Kung dadami yan, yung problema.
Yan na yung problema natin kasi buong katawan talaga magaganyan. So isa pa lang. So ang ginagawa talaga natin is mag bantay, no, from time to time sa kanilang kulungan para mapatay natin kung nandyan. Yan, kitang-kita oh. Yan yung kagat ng malaking langaw mga kabagis, yung bangaw na sinasabi ko na magkukos ng sugat na ganyan, na butlig-butlig. Delikado yan kapag kadadami kasi kawawa yung baboy mo. So ang ginagawa ko lang ngayon, from time to time pinapaliguan ko talaga para hindi mag-stay dito at pinapatay. Kapag makita mo talagang patayin mo talaga yon, huwag mong hayaang makatakas kasi babalik-balik lang sila. Ang ano kasi doon, mapansin ko, isa, dalawa lang yun pupunta dito sa kulungan, hindi yung marami talaga sila. Kaya patayin mo na kapag may makita kang ganyan. So hindi yan kagat ng lamok kabagis. Yan ang kinakain-kain ng isa. Yan o. Yan yung kagat ng bangaw. Yan. So delikado kapag magdami yan kasi nakakaawang tingnan yung alaga mo, parang nag chicken pox, no? Palagi lang linisan. Yan. Bantayan paminsan-minsan, no? Papunta-punta ka sa kulungan para mapatay mo kung may makita ka. So, yun lang update din mga kabagis. Again, nasa ano pa rin tayo, starter. Hinaluan ko na lang ng grower hanggang sa hanggang matapos yung last na sako na Unifeeds yung na bili ko. Yung mga nagko-comment na naguluhan daw sila sa pakain kasi hindi daw masyadong yung, kung nanood lang kayo sa ating mga uploads, maintindihan ninyo bakit nag-grower na ako ngayon na may halong starter, kasi ayaw ko naman na i-stay ko lang sila doon sa starter na Unifeeds na hindi ako sure kung maganda ba, baka hindi umepekto sa kanila, ilang araw silang kumakain na mag-stagnant yung kanilang paglaki. So hinaluan ko na lang ng grower para sure ako na okay pa rin. So at least mayroon pa rin silang starter for 30 days, no? Nahaluan lang ng grower. Alright, so yun na mga kabagis, no?